Ano naman kaya ang pag-uusapan namin? Tungkol ba yun sa narinig niya? Baka may hinala na siyang totoo ngang nagkaanak kami. Paano kung paimbestigahan niya ako? Pasundan. Tapos malaman niyang, hindi. Ito na naman. Nag-overthink na naman ako. Kung malaman niya, I'll probably just cross the bridge when I get there. I took my lunch together with Jenna sa kantin. May nakilala rin ako iba pang empleyado pero hindi ko na matandaan ang mga pangalan nila. Tango lang ako ng tango nung isa-isa nilang nagpakilala sa akin. I actually enjoyed my lunch dahil sa kadaldala ni Jenna. I told you, hindi siya isang ordinaryong nerd. She's more like a chismosa nerd. Sa kanya ko rin nalamang tinangay pala papuntang secluded island ni Aris, si Rebecca. Sa assistant ko pa talaga nalaman, kaya pala out of reach siya simula kaninang umaga. Iniwan ko muna si Jenna sa opisina para bantayan ang mga tao nagtatrabaho doon para pumunta ng comfort room. Papalabas na sana ako pero agad na paatras na lang madilim na mukha ni Jacob ang sumalubong sa akin. I swallowed hard at di ako makatin ng diretso sa kanya. You gave me a fright. Ano ba, Jacob? Hindi ako mamamatay dahil sa old age. Mamamatay ako dahil sa atake sa puso. Di ba usong kumatok? Or kahit magparamdam ka man lang ng slight? Hindi yung ganito. You're shortening my lifespan. And what are you doing here? Female's comfort room to ah. Reklamo ko pero biglang hinaklit niya ako sa braso at kinadkad patungo sa opisina niya. I told you, we need to talk. Sabi niya at marangin nila niya ako papuntang opisina niya. When we got inside, I immediately crossed my arms over my chest at pinagtaasan siya ng kilay. Pretend as if hindi na kinakabahan. You're good at that, Magdalena. So, what is it all about? Pa-cool na tanong ko pero ang totoo ay parang mamamatay na ako sa bilis ng tibok ng puso ko. Para kung aatakin sa nervous dahil sa napakaseryoso niyang mukha. Umupo siya sa kanyang swivel chair sa likod ng mahogany desk, kinuha ang isang pamilyar na folder. While on the other hand, just remained standby in the middle of his office. Remember this? Sabi niya at umirap lang ako bilang sagot. Of course I remember. Ang folder na naglalaman ng annulment papers na ang kulang na nga lang pirma niya. Glad you do. Sabi niya at nakahinga naman ako ng maluwag. You want me to sign these papers, right? Tanong niya at napatayo ako ng tuwid. Of course, sagot ko. I have conditions before I will sign this. Sabi niya and I scoffed. The audacity. Siya pa may ganang magbigay ng kondisyon gayon siya naman na may kasalanan? Ikaw pa maggana na maghingi ng kondisyones? Hiyang-hiya naman ako sa'yo, Jacob. Di ka pa ba kontento sa pagpapasakit sa akin noon? At di mo ba alam na patuloy pa rin ako nasasaktan ngayon habang di mo pa napipirmahan yung mga papel na yan? I am still not free from you. I hope you remember that and maybe just die of our guilt. I hissed. 5 conditions, just 5. Kalmadong sabi niya, at napatiimbagang na lamang ako. I walked towards him with a straight face at padabog na kinuha ang folder sa lamesa niya. He looked at me so determined. No thanks. Kung susundin ko ang mga conditions mo, baka mas masahol pa ang paggawa mo kaysa sa mga bagay na gagawin ko talaga kung ibibenta ko ang kaluluwa ko sa demonyo. I'm used to waiting. Ihintayin ko na lang ang oras kung kailan willing ka ng pirmahan ng mga to nang wala ka ibang kagaguhang naiisip dyan sa utak mo, okay? So I'll just wait for the time na ikaw na mismong aayaw nang makita ko at pipirma sa mga papeles na to. I have built my patience and pride higher than your Jacob, which means na talagang mahihirapan kang subukan ng pasensya ko. Good luck! Hawak-hawak ang folder, naglakad na ako palabas pero laking gulat ko na nabutan niya ako tinila ako papalapit sa kanya. Napasandal ako sa matigas na dibdib niya at napatingala ako sa mukha niya. I may not have the power and strength to break down the wall you said you've built, Magda. Pero tandaan mo rin gagawin kong lahat ng kailangan kong gawin. Makakit ka lang sa tuktok. Mariing sabi niya. Ano bang ibig mong ipahiwatig, Jacob? Naguguluhan ako sa'yo. I am giving you the easy way to be free of this relationship. Pero ayaw mo? Bakit pa ba pinapatagal to? I asked him at naramdaman ko ang unti-unting pagluwag ng pagkakakapit niya sa akin. I walked farther from him at matigas sinitigan siya pabalik. We're still inside your company's premises, Mr. Ronquillo. Be a professional. Malamig na sambit ko. Papalabas ko ay narinig ko siyang nagsalita. This is my company, Mrs. Ronquillo, so I have the right to do whatever I want to do. Nilingon ko siya at isang nakakakilabot ng ngiti ang sumalubong sa akin. Padabog na sinara ko ang pintuan ng opisina niya. Oh ma'am, di ko alam may restroom na pala sa opisina ni sir. Nakangising sabi ng chismosa kong assistant. I raised my brows on her at napayo ko na lamang siya. Natanggal na ang ngisi sa bibig niya. Tara na, ano, may progress na ba?
Tanong ko sa kanya at tangong isinagot niya. Di ko alam kung ganito lang ba talaga si Jenna o sadyang bipolar siya. Di ko kasi siya maintindihan minsan. Nakakalito kasi ang personality niya. Minsan madaldal pero madalas tahimik. Malapit na pong matapos ang pagpipintura habang yung furnitures na in-order niyo ay makalawa pa darating kaya wala pa po kayo masyadong aalalahanin, sabi niya. I nodded at naghanda ng umalis. Nagbigay pa ako ng huling instruction sa apat na trabahador at kay Jenna bago ko tuluyang nag-out. I need to be at my mom's house dahil excited na ako makita ang mga anak ko pero bago pa man yun, dapat kong kuhanin ng mga gamit ko sa bahay ni Jacob. I am not safe there. My heart is not safe there and I admit that. Kaya naman ako katanga dahil sa pagmamahal ko sa kanya, hindi ko may tatangging siya pa rin ang nagmamayari ng isang bahagi ng aking puso, ng aking nakaraan. Nag-uumpisa na ako magligpit ng gamit ko nang biglang pumasok si Nana na may dala ring maleta. O Nana, sasama po kayo? Tanong ko at isang masiglang tango at ngiti ang ginawa niya sa akin. Sinabihan ako ng Donya na doon muna raw ako sa mansyon ninyo para raw may makatulong siya sa pag-aalaga ng mga anak mo habang nagtatrabaho ka. Sabi ni Nana at niyakap ko siya na mahigpit. I am indeed very lucky to have Nana Tasha by my side. Tapos na po ako. Tara na? Pero alam na po ba ito ni Jacob? Tanong ko at isang tango lang ang sinagot niya. Bumiyahe kami ng halos 2 oras pauwi sa mansyon dahil na rin sa traffic. May 2 araw na rin ako para makabonding muli ang mga anak ko. Tapos focus ulit ako sa trabaho. Nung nasa may gate na kami, hinawakan ni Nana ang kamay ko at halata sa kanyang muka na excited siyang makita ang mga anak ko. Dahil siguradong ituturing niya rin to na parang sariling mga apo na rin niya. Buwaba kami ng sasakyan at narinig ko pa mga hagikikan at tilian ng mga anak ko. It boosted up my energy at nang bumukas ang malaking pinto ng manson, nagsilabasan ng mga ito't nagtatakbo pa. Narinig ko pang pagsinghap ni Nana at nang tuloy na ako niyakap ng 3, bumaling ang tingin nila kay Nana na naluluhang nakatitig sa mga anak ko. Nako, ang gwapo at ang ganda naman ninyo, sabi ni Nana at napansin kong pagyuko ni Jared at Allen dahil sa hiya, habang si Hana naman proud na naka-chin up pa. Thank you po, sabi ni Hana. This Hana Soriano. These are her kuyas, Jared and Allen. They are triplets, Manang at kinaya ko. Pagpapakilala ko sa mga bata kay Manang. She stared at me proudly at mahigpit na niyakap ako. Naramdaman kong namuo ang luha ko pero pinigilan ko to. I don't want to be so emotional in front of my kids. Proud ako sa iyo, Magda. At gusto ko lang sabihin kamukhang kamukha nga nilang papa nila. Lalong-lalo ka na, Hana. Ang ganda mo, sobrang ganda. Kasing kulay pa ng mga mata mo ang mata ng papa mo. Napahinto naman ako sa sinabi ni Nana. My kids' eyes widened at agad na hindi ko alam kung anong gagawin. They looked at me with questioning eyes. You know Papa po? Did you see him po? Did you take care of our daddy po? Sunod-sunod pang tanong ng mga bata. Alinlangan tinignan ako ni Nana at umiling lamang ako. Senyas para wag niya nang sagutin pa ang tanong ng mga ito. Babies, you remembered what Mama said? Nakangiting tanong ko sa kanila at nakita ko naman ang pagkabigo sa mga mata nila. Ramdam ko ang pagpiga sa puso ko dahil sa magkahalong lungkot at kasabikan na nakikita ko sa mga mata ng anak ko. Yes, Mama, sagot nila. What was it? Sabi ko at isang malungkot ng ngiti ang ginawa nila sa akin. Daddy's not here but he loves us, sabay na sagot nila. Very good. Sabi ko at inakay ko na sila papasok sa manson. I don't know kung anong ibig sabihin ng tingin na kanina pang binibigay ni Nana at Tasha sa akin habang nagluluto kaming dalawa. I looked at her once again at ganong tingin na naman ang ginawad niya sa akin pero ngayon may kasama ng ngiti iyon. Nana, kanina ka pa ah. Ano bang ibig sabihin ng mga tingin mong yan? Natatawang tanong ko at ginitian ako ni Nana. Ay nako, hindi ka pa rin talaga nagbabago. Sabi nito at saka napakunot ang noo ko. What does she mean by that? Kahit matagal kang nawalay sa kanya, hindi pa rin nagbabagong nararamdaman mo. Kahit sobrang sakit ang dilulot niya, nandyan pa rin siya sa puso mo. Dugtong niya at kagad na nabitawan ko ang kutsarang hawak-hawak ko. I slowly looked at her at bumuntong hininga. Nana, I don't feel the same way towards him anymore. Sabi ko at nagkibit balikat siya na para bang di ka panipaniwala ang sinabi ko sa kanya. Di ko naman sinabi na ang pagmamahal na nararamdaman mo para sa kanya ay ganoon pa rin. Alam mo namang pagbabago lang ang permanente sa mundo. Kaya sigurado ako nagbago rin siyang nararamdaman mo. Pero nananatili pa rin ang pagmamahal. Hindi na nga lang kagaya pa ng dati. Sabi ni Nana at nagpatuloy sa pagluluto. Nana,
I was supposed to rebut what she said pero nahinto ako nang dumating si Mommy. Anak, nandito si Nicolo. Tawag ni Mommy sa akin at kagad nang naramdaman akong saya. Agad na iniwan ang aking ginagawa. Masaya ako naglakad papuntang salas. Hindi ko pa man nararating ang tanggapan, dinig ko ng hagikika ng mga anak ko. Nang maaninag ko na sila'y isang ngiti ang kumawala sa aking labi. I can only see my children this happy tuwing makakasama nila si Nicolo, pero ramdam ko pa rin ang pangungulila nila sa kanilang tunay na ama. I know even though how much they hide it from me, na gustong gusto na nilang makilala ang papa nila, but I think, even if I could just easily show him our children, hindi pa itong tamang oras. Kailanman hindi tama na makilala pa nila si Jacob. Nicolo! Tawag ko at kagad binaling niya ang kanyang tingin sa akin. He waved at me at tuluyan na akong lumapit sa kanila. Binaling niya ang kanyang tingin sa akin. Pansin ko ang mga paper bags na naglalaman ng laruan at damit na dala niya para sa mga bata. I told you not to spoil the kids. Sabi ko at umiling siya at binalingan ng tingin ng tatlo na busy sa paglalaro ng mga bago nilang laruan and looking at their brand new shirts and dresses. Even if you do remind me every day, I would still not stop. You know that seeing how happy they are is priceless. Sabi niya at tatatawang napailing na lamang ako. Iha, luto na ang pagkain. Halina kayo. Tawag ni Nana at inimbitahan ko si Nicolo na kumain pero tumanggi siya. Aniya naghihintay umano si Bianca sa kanya sa kondo nito. He does not look happy. Alam ko namang si Clarice pa rin ang mahal niya, but I know how much he's trying to move on as well. Kids, I need to go. Sabi niya at agad nagunahan ng mga batang yumakap sa kanya. Daddy Nick, you coming back too soon? Tanong ni Hannah at pinat niya ito sa ulo sa kanganitian. Maybe someday, I'm not really sure when. I'm just gonna text your mama, okay? Sabi niya at napapout na lang ang prinsesa namin. Sige na, your tito needs to go now. Sabi ko. Sabay-sabay na sumaludo ang tatlo at nagtatakbo patungong dining room. Hinarap ko na si Nicolo na nakahalokip-kip na. At ikaw? Go! Umuwi ka na sa girlfriend mo. Pagtataboy ko sa kanya at napasimangot siya sa ginawa ko. He groaned at saka tumalikod na para lumabas. Nico? Tawag ko sa kanya at nilingon niya ako. Gawin mo kung ano sa tingin mo ang tama. Huwag mo akong gayahin. Piliin mo kung saan ka sasaya. Sabi ko at agad nag-iba ang timpla ng mukha niya. I'll be fine, sabi niya. But I'm gonna text you, really? Dugtong niya at tumango na lang ako, tinatid siya hanggang sa labas ng bahay. Nang tuloy na siyang makaalis, saka ako bumalik sa loob. Pero nung nasa bungad pa lamang ako ng dining room, narinig ko ng pag-uusap ng tatlo. When, kuya? Inis sa tanong ni Hannah na napakunot ng noo ko. Ano na naman ang pinag-uusapan ng mga batang to? I don't know. We wait for daddy. Alan said at nagsimula ng kumain. Napahalokip-kip ako at napasandal sa hamba. Shh! Quiet! Mama will hear. Agad nang pinutol kong sasabihin ni Jared at pumasok na ako ng tuluyan sa dining room. And what is that? I kid and they looked like they've seen a ghost. Mama! Masayang tawag ni Hannah sa akin. Mama! Sabay namang sabi ng dalawa at napatas ang kilay ko. Kapag ganyan ang asa ng tatlo, may tinatago sila sa akin. What am I gonna hear, Jared? Tanong ko at tumawa lang ito at saka nagpatuloy sa pagkain. Nothing, Mama. Tinignan ko silang makalat na kumakain at saka umupo ako sa isang upuan. Maya-may dumating na sila Mommy at Daddy at sinabayan kami sa pagkain. As usual, maingay na kumakain ng tatlo at nasasaway sila minsan ng granddad nila dahil sa lumilipad na pagkain. Na maggabi na, pinatulog ko ng tatlo matapos silang maglinis ng katawan. Nung tuloy na silang makatulog saka ako bumalik sa kwarto ko para matulog na rin sana, pero biglang tumunog ang cellphone ko. Tinignan ko ito at na makita ko ang pangalan ni Jenna, kagad na sinagot ko ito. Yes, Jenna. Good evening. Bati ko. Good evening din po, Ma'am Magda. Dumating po kanina mga furnitures, ma'am. Imporma niya na siyang nakapagpagulat sa akin. Akala ko ba bukas makalawa pa darating ang mga yan? Nandito ako sa probinsya ngayon. At ilang oras ang biyahe bago ako makabalik dyan. How come na biglaan? Medyo iritang tanong ko. Di ko nga rin alam kung bakit, ma'am eh. Last time I talked with the company, hindi pa raw nila mapapaship agad ang mga furnitures pero ngayon, agad-agad nandito na. Sagod nito sabay tawa. Okay. Babiyahin na lang akong ngayong gabi para bukas ng 7:00 ng umaga, nasa kumpanya na ako. Sabi ko tarinig kong pagkagulat ni Jenna sa kabilang linya. Ma'am naman, baka maaksidente ka sa daan eh. Dinig ko maulan daw dyan sa inyo. Nako po, baka mapagalitan ako ni Sir Jacob.
Sabi nito at napatas ang kilay ko sa sinabi niya. At bakit ka naman niya papagalitan kung may nangyari sa akin? Baka nga, magdiwang pa yun eh. Mahinang bulungkot para bang kinindatan ako sa sinabi nito. What am I saying? Hindi ko pa gustong mawala. Paano na lang ang mga anak ko? Ma'am, bukas ka na lang na umaga bumiyahe. Huwag kang masyado magmadali, ma'am. No, kailangan ngayon na para bukas ng umaga, maumpisan ko lang dapat na maumpisahan. Para matapos kagad ang trabaho, I don't want to waste even a single second. Mas mabilis kong matatapos lahat, mas mabuti. Sabi ko at narinig kong pagbuntong hininga ni Jenna sa kabilang linya. Alam naman niyang kahit anong pilit niya sa akin, hindi niya ako makukumbinsi. Nag-impake na ako ng damit at nang matapos iyon, pinuntahan ko ang tatlo sa kwarto nila. I kissed them on their forehead at nang papalabas na ako, nalimpungatan si Diana at sumunod na ang dalawa. Mama, you're leaving now? Tanong niya habang kinukusot pa ang mga mata. Mama is going back to work for now. Sleep again, Hannah. Mama will be back before you know it. Bulong ko at giniya ko na sila sa kanilang kama at pinatulog muli. The three of them hugged me tight at nang mahimbing na sila sa pagtulog, kumawala na ako sa kanila. At tahimik nang lumabas. Aalis ka talaga ngayon? Tanong ni Nana habang inihahatid niya ako sa aking kotse. Yes, Nana, para matapos agad ang trabaho ko. Tapos, iiwan mo na naman ang Pilipinas. Iiwan mo na naman ang mommy at daddy mo. Magda, matatanda na sila. Kailangan kanila. Ang anak nakakalinga sa kanila. Sabi ni Nana na siyang nagpatahimik sa akin. Nakalimutan ko ng obligasyon ko bilang anak dahil sa kagustuhan kong makawala kay Jacob. You know I can't stay here, Nana. I've already made a life food out of this place. Alam kong naiintindihan naman yun ni na mommy. Sabi ko, sana. At pag-isipan mo mabuti yun at sana, pag-isipan mo rin kung paano may papakilala ang mga anak mo sa amanla. Kailangan nila ng ama. Iba pa rin kung may makikilala silang ama sa paglaki nila. Napabuntong hininga ako sa sinabi ni Nana. I hugged her and bid her goodbye. This is all just too much. My mind has been made up. Di na yan mababago pa ng kahit na sino pa. Pakisabi kay mommy, tatawag ako kapag nasa opisina na ako. Paalam, Nana. Please take care of my children habang wala ako. Sabi ko, tuloy na akong pumasok sa kotse at nagmaneho na pabalik ng Maynila. Di ko alam ganito pala kalakas ang ulan. Mahinang sambit ko sa aking sarili. Nang sabihin ni Jen ang umuulan sa probinsya namin, hindi ko ina-expect na ganito pala kalakas. Nasa ma-highway na ako na mag-zero visibility na ang daan. I was hoping na sana may madaanan akong kahit isang restaurant man lamang, kahit na sarado, para magpatila man lamang ng ulan kahit na konti, bago ako bumalik sa pagmamaneho. Delikado rito. Maya-maya pa, may nakita ko isang karinderya. Kagad na nagsenyas na ako para kahit papaano, mapansin na ibang naroong liliko ako. Pero bago pa man ako makaabot sa karinderya, isang nakakasilaw na liwanag ang sumalubong sa paningin ko at isang napakalakas na busina ang halos bumungi sa aking pandinig. Beep! Jenna's POV. Nakasalampak ako sa couch at nanonood ng TV na may isang news flash ang kumuha na atensyon ko. Nagbabagang balita. Isang aksidente na ganap sa Luningning Highway at ang babaeng driver na isa sa mga kotseng involved sa collision ay nasa kritikal na kondisyon. Dinala ito sa St. Luke's Medical Center. Agad na bitawan ko ang piatos na kanina ko pang kinakain dahil sa narinig ko. Agad hinanap ko ang cellphone ko at denial ang number ni Ma'am Magda pero cannot be reached na lamang palagi. Nakailang tawag na ako pero hindi pa rin niya sinasagot ang tawag. Diyos ko po, Ma'am sana hindi ikaw yon. Pero ang tanga mo talaga, Jenna. Yan pa naman ang daang tinatahak papuntang probinsya ni Ma'am Magda. Panginoon ko. Feeling ko mahihimatay na agad ako sa kaba at takot dahil sa balitang narinig ko. Agad tinawagan ko ang iba pa naming kasamahan para mahingi ang tulong sa pagkontak kay Ma'am Magda. Pero iisa lang ang naging resulta. Cannot be reached pa rin. Kaya sa huling option na ako, I contacted Sir Jacob. Hello, yes, Jenna, it's late. Dinig kong bati ni Sir pero hindi ko alam kung paano ko sasabihin kay Sir ang nabalitaan ko sa TV. Sir, kasi po Sir, pautal-utal na sabi ko pat, narinig kong iritang pagbuntong hininga niya. Can you please tell me straight, Jenna? I'm tired and I want to have a good night's sleep. Sabi ni Sir at bumuntong hininga ako para kumuha ng lakas ng loob para masabi ko ang gusto kong sabihin. Sir, it's about Ma'am Magda. Panimula ako at kagad tumahimik ang kabilang linya. May aksidente po kasi. Bigla na lamang napatay ang linya at pagtingin ko sa phone ko'y wala na pala akong load.
Naku, paano na to? Magda's POV. Noong nahinto ko ng kotse sa harap ng kumpanya, maraming taong naroon at parang aligagang-aligaga ni hindi man nila napansin ang pagdating ko. Busy sila sa kani-kaniyang cellphone at hindi nga nagpapansinan. Nakarating na ako sa opisina ko at lahat wala pa rin nakakapansin sa akin. Binaliwala ko na lamang yon. Nagsimula nang i-arrange sa mga furniture sa loob ng opisina ko. Ilang oras nang dumaraan pero hindi pa rin dumarating si Jenna. Some workers will probably be here, pero mabuti nang may masimulan ako. I am tired dahil wala pa rin akong tulog, pero kakayanin ko. I looked at my wristwatch at pansin ko, magtatanghali na rin pala kaya naman lumabas ako ng opisina at ramdam ko ang madilim na aura ng paligid. Isang tao lang ang naroon at janitor pa. Pumasok ako muli sa opisina ko upang tingnan ang calendar ko para masigurong hindi holiday. At pagtingin ko hindi naman, kaya't takang-taka ko na wala ni isang tao sa palapag namin. Pumunta ako sa opisina ni Jacob upang tingnan kung naroon ba siya at pagpasok ko'y nakita ko siya, nakatalikod, nakatingin sa labas ng kanyang floor-to-ceiling na bintana. Tumikim ako at napaigtad siya. I told you not to come in my office hanggang sa hindi yun natatapos ang pinapatrabaho ko sa inyo. Galit na sambit ito. Kiwit balikat na lumabas na lamang ako. Can't deal with him. Parang mainit ang ulot, tama naman kasi siya. Why did I even care? I went to the cafeteria at kita ko, wala na namang tao maliban na lang sa nagtitext na cashier. Umorder ako ng pagkain at pagkabigay nun sa akin, tinanong ko ang babae kung bakit parang walang tao sa gusali. Kasi girl, balita ko, na-aksidente daw ang one true love ng boss natin. Ay nako, lahat ng tauhan, inutusang hanapin ng girl kasi hindi pa rin daw nakikita ang katawan, pero ang sasakyan durog na aksidente eh. Sabi nito at agad na pinanlamigan ako. Na aksidente si Clarice? Nangihinang napaupo ako at nawalan ng ganang kumain. Kahit na hindi maayos ang huling paghaharap namin, may natitira pa rin namang parte sa puso ko na nag-aalala sa kanya. Kahit nagalit ako sa nagawa niya noon, hindi pa rin mawawaglit sa isipan ko na minsan din siyang naging importanteng parte ng buhay ko. She does not deserve to die this early. Walang ganang tumayo ako para bumalik na sa opisina ko at nagsimula ng muling magtrabaho. Okay na naman ang mahogany desk ko pati na ang wirings kaya madali na lang ang gagawin ko. Nang magdapit hapon na, tuluyan ko nang natapos ang lahat. Napangiti ako na makitang kabuuan ng opisina ko. Ilang oras din akong nagpahinga at nang tingnan kong oras ay 8:00 na pala ng gabi. Nang lumabas ako'y wala pa ring tao pero napansin kong bukas na ilaw sa opisina ni Jacob. Pumasok ako thinking na wala ng tao pero nagulat ako na makita na nakauklo si Jacob sa desk niya. Napabuntong hininga ako at nilapitan siya upang gisingin. Tinapik ko ang pisngi niya at ungol lamang sinagot niya. Mr. Ronquillo? Mr. Ronquillo? I tried pero wala pa rin. Hanggang ngayon ba naman tulog mantika pa rin ang lalaking to? Then a thought crossed my mind. Nagigising ko siya noon kapag binubugan ko ng hangin ng tenga niya. That is one of his weakness. There is no harm in trying. I lowered my face to his ear at bumaga ako ng hangin. Agad na napatuwid siya ng upo at gulat na tinignan ako. What? You're here? Nanaginip ba ako? Di makapaniwalang sambit niya sa kanyang sarili. Ako? I scrunched my forehead and wrinkled my nose. Ano bang problema ng isang to? Ano bang sinasabi mo dyan, Jacob? Iritadong tanong ko pero agad na napaatras ako na mapansin kong pabumuo ng luha sa mga mata niya. I think I'm dreaming again. Pailing-iling na sabi niya at napahalukip-kip na lamang ako. Baliw to ah. Kung matulog ka kaya para sure na nananaginip ka talaga. Sabi ko at nagsimula na ako maglakad palabas ng opisina niya na marinig kong pagtakbo niya papunta sa akin. He pulled me hard at nang tumama ang ulo ko sa dibdib niya ay mahinang napaigik ako. I wish this is true. Sana. Paulit-ulit niyang sambit pero ako ay sinusubukang kumawala sa pagkakayakap niya pero malakas talaga siya. Tiningala ko siya para sana magreklamo pero nagkasalubong ang aming tingin. He closed the distance between us at sa isang iglap, sakop na niya ang labi ko. Napasinghap ako. It was soft. It was as if he was kissing a crystal. Isang babasaging diamante. I felt his arm snaked on my waist at tinigpitan niya ang pagkakayakap niya sa akin. Is he drunk? No, he's not. I can sense a chaste taste of cherry wine. Pero hindi gaanong matapang yun para masabi kong wala siya sa sarili. Pero ako naman ngayon ang nawawala sa aking sarili dahil dito. His tongue knocked.
Seeking for entrance at saka ko lang napagtanto ang posisyon namin. I immediately backed off at sinampal ko siya ng malakas. Then I cursed myself unendingly dahil na rin sa sobrang late ng reaksyon ko. I should have done this earlier. Shit! Ba't ba di na nawala ako sa wisha dahil sa halik na yon? Napapatingin ako sa reaksyon niya sa pagsampal ko. I was expecting him to snap but instead he looked like he was happier dahil sa nangyari. Sa pagsampal ko sa kanya, which sent me off very confused. Naiirita lang ako nang biglang tumawa siya na mahina. Bakit parang tuwang-tuwa ka? I just slapped you, Jacob. I told him at naghalokip-kip. Shit, you are true. Very much alive. Thank goodness. Thank you, Lord. Hindi makapaniwalang bulong niya sa kanyang sarili. At napakunotoo ako. What the heck is this man talking about? You know what? I don't understand you and I'm leaving. Ciao! Paalam ko at narinig ko pang buntong hininga niya. My head is going blank again, and all I can think of is the kiss we just shared. Why did I even let him even just for a second? Nang makarating ako sa elevator, naghintay akong bumukas ito, and when it did, it was full of employees at isa na doon si Jenna na para bang nakakita ng multo kung makatingin sa akin. I saw her eyes started to tear up at bigla ako niyakap at di na siya tumigil sa pag-iyak. Ganoon na rin ang babaeng empleyado na kasabay niya at nagsilabasan ng lahat sa elevator. You're safe, Ma'am Magda? Safe? Well, and alright. Masayang sambit ito at patuloy pa rin nakakapit sa akin. What the heck are you saying? Of course I'll be fine. Nagtaka nga ako ba't wala ako nakita ni isa empleyado sa building. Nalilitong tanong ko at agad naman siyang kumalas mula sa pagkakakapit sa akin. I thought ikaw yung babaeng namatay sa aksidente. Kamodel at kakuli kasi ng aksidenteng sasakyan. Ang sa iyo kaya ayun. Agad ako nag-conclude. Pero nung puntahan ko ang bangkay nalaman kong hindi pala ikaw. I just saw the cadaver kanina lang kaya agad nang bumalik kaming lahat dito. Di ka rin kasi namin makontak kaya nag-alala kami. Sabi ni Jenna. At kagad napairap na lamang ako. Well, my phone was out of battery. Tapos nakalimutan ko yung charger ko. Ngayon ko lang siya na-on. I went here kaya pala halos walang tao rito. And Jacob seemed to be so preoccupied kaya hindi ko siya nakausap na matino. Sabi ko at pinindot na ang elevator button para makauwi na. Well, he was the one who dispersed all of us just to find you. He was so worried. Napatayo ako ng tuwid dahil sa sinabi niya. I slowly turned to look at her kung talaga bang hindi niya ako binibiro. And when my eyes met hers, it was full of genuine emotions which made me feel guilty. Oh, okay. Just send my gratitude to the president. I need to go. Sabi ko at inintay na lang ang pagbukas ng elevator at umuwi na ako. I arrived at Rebecca's condo at agad nagbihis ako. I felt so out of energy after everything that happened. I took a long shower to get rid of all the tension in my body. As I laid down my bed, pumasok na naman sa isip kong halik na binigay sa akin ni Jacob kanina. I don't know why but my chest felt hollow. I felt my eyes water at tumagilid ako ng higa. At sa pagpikit ko ng aking mga mata, my tears just does not stop from flowing. I hate this. I hate this. Why did I let him? I woke up the next day feeling so tired. Nang umupo ako sa gilid ng kamay, napabuntong hininga na lamang ako. It is still 4:30 in the morning kaya agad na lumabas ako sa kwarto at pumunta ng mini kitchen at naganda ng agahan. I cooked bacon at ininit ko na lamang ang pandesal na binili ko nang pauwi ako kahapon. I brewed coffee at nagumpisa na akong kumain. After then, I took a bath at naganda na sa pag-alis, papasok ng trabaho. I was stuck in traffic at napag-isipan ko, mabuti na rin siguro yon dahil kung di pa ako nagising ng maaga baka sobrang late ko nang makakarating sa trabaho. I walked inside the company at di pa ganong karami ang tao sa building. Agad akong pumunta sa opisina ko at sa pagtingin ko ng kulay sa paligid, saka lang gumaan ang kaninang napakabigat na pakiramdam ko. I immediately started my work at nag-sketch na ako ng mga designs para sa hotel project na naibigay sa akin. I thought that this project will be easier than how I expected to be. I personally knew Mr. Cha dahil naging kaklase ko ng anak niya nung college pa ako at mula noon nire-recommenda niya na ako sa mga kakilala niya. I could say na malaki ang naitulong ni Tito sa akin dahil kung hindi dahil sa kanya baka hindi ako kilala ngayon sa industriyang kinatatayuan ko. I offer a part of my success to him. Kaya't nang sabihin ni Kuya na gusto niya ako maging interior designer, oo nga't nagdalawang isip pa ako. But then I realized this will be my way of thanking him. Good morning, ma'am. Nakakaya naman po sa inyo. Kayo pa talagang nauna sa akin dito. Sabi ni Jenna sabay abot ng kape sa akin. Thanks for the coffee, Jenna.
By the way, I need you to contact Mr. Cha's assistant para makapag-set na tayo ng appointment sa kanya. I told her at agad nang tumango siya. Ilang oras din ako naburo sa trabaho at di ko na namalayan na lunch hour na pala. Kung di pa ako inanyayahan ni Jenna at baka nakalimutan ko ng kumain. I ate lunch with her at habang kumakain biglang tumunog ang phone ko. And when I looked at the name ay si Tito Wilbert siya ang tumatawag. Tito, it's nice to hear from you again. Bati ko't narinig kong tawa niya sa kabilang linya. Ang akala ko tatawagin mo kung Mr. Cha, iha. I would be very disappointed once you do that. At bakit ang sekretarya mong pinag-set mo ng appointment? You can always call me anytime. You know that. By the way, hindi mo lang ba ako na-inform na nasa Pilipinas ka na pala? All this time, I thought na nasa ibang bansa ka pa. Finally, it's good to have such a great mind back to our country. Sayang kung ang ibang lahi pa makikinabang sa talento mo. I laughed at lumabas muna ng cafeteria para makapag-usap kami ng maayos si Tito. Well, it has been a few days since I got back here. I'm really sorry, Tito, kung di kita napaabisuhan ka agad. I was just so busy these past few days. Alam mo na. That's all right. How are your kids? Matagal-tagal ko na rin silang hindi nakikita. Kagaya ng anak ko, hindi na rin nagpapakita sa akin. I miss my princess. Malungkot na sabi nito. He is talking about Vera. If only I could tell him where Vera is, but then I made a promise. Once he promised to a royalty, wag na wag mo yung mababali dahil isang malaking kabayaran ang maghihintay para sa'yo. I'm so sorry, Tito. I cannot help you with that matter. Sabi ko, feeling guilty pero wala na ako magagawa. I made a promise. I understand, Iha. Anyways, I want to spend my 2 whole days with them. But Tito, oh please, Iha. Just 2 days and after that, pipirmahan ko na agad ang designs mo. I trust your views on these things naman. Pagkasabi niya nun, agad kong naalala ang goal ko. The faster, the better. I sighed. Yes, Tito. The day after tomorrow, they will be here. Oh, thank you. So see you and the kids. I cannot wait to show them my mall. Masayang sabi nito pero ako'y napatahimik na lamang. You're welcome. It was a fine afternoon nang dumating ang mga bata. Manghang-mangha sila sa restaurant kung saan ko sila dinala para hintayin si Tito Willie. Sa lunar namin na pagkasundoan ni Tito na magkita para makaiwas lang din ako sa mga chismosang empleyado doon sa kumpanya. Mama, is this really ours? Tanong ni Hannah at nang tinignan ko ang tatlo'y parang kumikislap-kislap pa ang mga mata ng tatlo. I surveyed the entire place at magkahalong modern at rustic ang style noon. Yeah. Mama is one of the owners pero ang Tita Rebecca at Tita Vera ninyo ang co-owners ko rin dito. I explained. Mama, what does tanong ni Allen. Co-owners, baby? Nakangiting sabi ko. Yes, Dad. What's that, Mama? Tanong din ni Jared. It means that me and your titas own this restaurant. Yeah, that. What is it, Mama? Oh, so Tita Vera is here? Hannah asked at napakagat na nga lamang. Ako sa aking labi. Maybe I shouldn't have said that. No. Your tita is not here but she owns this too. Basta this is hard to explain for now and all I want you to do is to have fun with your granny, Willie, okay? Okay. They answered in unison kaya naman napatingin sa amin ibang nandoon dahil sa lakas ng boses ng tatlo. Ma'am, may I take your orders? Tanong ng isang waitress. Ang usual na lang and just add a bowl of Caesar salad, okay? A very special guest is coming. At saka sparkling water na din. Sabi ko at agad nang tumango ito. Ilang minuto rin ang lumipas, tumunog na ang bell sa may pinto. Signaling na may pumasok na at sa pagtingin ko, ay nakita ko si William and Tito Willie na pumasok at tumayo naman ako para makita niya. Kumaway ako at na makita nila ako'y agad nang lumapit sila. Lalong-lalo na si William na halatang sabik na makitang tatlo. Granny Willie, Daddy William! Tili ni Hannah at agad nang tumakbo at niyakap na si William. Habang sina Jared at Allen na may tumakbo papalapit kay Tito Willie, napapalapit pa rin hanggang ngayon ay inaalalayan ng kanyang butler. My baby is so beautiful now. You've grown to be such a pretty kid. Sabi ni William at namuna naman si Hannah. Umupo na kami at ilang sandali lang din, dumating nang in-order ko at nagsimula na kaming mananghalian. Magaan ang dali ng usapan namin hanggang pumasok sa restaurant ang isang hindi ko inaasahang customer, Jacob and Clarice. Yes, it was the both of them at nang maaninag nila kami ay agad na napaubo ko. You okay, Magda? Tanong ni William at binigyan niya ako ng tubig.
I drank it at medyo gumaan ang pakiramdam ko, pero agarang panlamig ang aking nadama nang marinig ko sa likod ko mismo ang boses ni Jacob. I actually know na may alam na siya sa mga bata at alam ko na rin hinahanap niya na ang mga ito. But I never expected na ganito kabilis gumawa ng paraan ng tadhana para magkita kaagad kami. I even expected na sa pagbalik ko galing ng probinsya ay kukumpronta niya na ako kaagad sa sinabi ni Rebecca sa kanya. And gladly lasing siya ng mga oras na yon at di niya hinanap ang mga bata. But this time is different. Hindi siya lasing. Sobra-sobra ang galit niya sa tingin pinupukol niya sa akin. He looked at me as if he caught me on the fact of committing a very heinous crime. Good afternoon, sir. Bati niya kay Tito Willie. His voice was cold, so brutal, nakakapanindig balahibo, pero hindi ako natatakot. Hindi ako matatakot. You look like him, Jared. Dinig kong bulong ni Han at siniko naman siya ni Allen, tsaka niya tinikom ang kanyang bibig. Tinikom naman ni Han ang kanyang bibig at saka sumiksik sa gilid ng Tito William niya. Napansin kong pagpungay ng mga mata ni Jacob na makita niya ang mga bata. Good afternoon din sa iyo, Mr. Ronquillo. It's nice to see you here. Who is this lady beside you? Sabi ni Tito Willie at saka inintroduce ni Jacob si Clarice sa kanila. This is my secretary, Clarice Contreras. Pakilala ni Jacob kay Clarice habang ang huli naman ay hindi na tinago ang disgusto sa mukha. Oh, you two may stay with us if you like. Paanyaya ni Tito Willie. At saka ako narinig ang pagtikim ni William at ang pagiging uneasy ni Clarice. That would be great. Thank you, sir. Maligayang sabi niya at agad nang mupo sa gilid pa talaga ni Allen na ngayon manghang-manghang nakatingin sa kanya. My children's reaction habang papaupo sa Jacob sent shivers to my spine. Hindi ko sukat akalain na mangyayari ito. I thought I've always been ready to face this pero nagkamali ako. Hindi ko pa rin maipaliwanag ang paninindig ng balahibo ko. Allen, please continue eating. Malumanin na sabi ni William at nakangating tinignan naman ito ni Allen. At sinunod, Daddy? Tawag pansin ni Hannah kay William pero parang nadaganan ng pison ang dibdib ko nang sabay na sumagot sina William at Jacob. Nagtataka namang tumingin ang lahat kay Jacob dahil sa biglaang pagsabat niya. Lalong-lalo na si Clarice na ngayon ay sobra-sobra ng pamumutla na para bang isang pitik mo lamang ng mukha niya ay mahihimatay na siya. Yes, baby? Nalilitong tanong ni William. At habang sinusubukan si Jared ng pagkain, Jared is the one closest to William. Kaya may pagkakataon na talagang binibaby ito ni William. We go to the theme park? I want to ride coaster. Sabi nito kay William at ang huli, napakamot na naman sa kanyang noo. Hana, ganito kasi yan. Your mama is right but I promise you when you get taller, I would bring you there and let you ride it kahit whole day pa. Pag-assure niya kay Hana at gumiti na lang ito at masayang nagpatuloy sa pagkain. Sina Tito Willie at Jacob naman nag-uusap tungkol sa business. Pero pansin ko ang pagsulyap-sulyap ni Jacob sa tatlo at ang panakanakan tingin din ni Allen at Jared sa kanya. Tahimik lang akong kumakain nang maramdaman kong paghawak ni William sa kamay ko. He leaned closer and whispered to me asking kung okay lang ba ako. I smiled and nodded. You sure? You know we can always end this lunch now kung di ka komportable, right? Paniguradong tanong niya at ina-assure ko siya na talagang okay lang ako. Yee! Mama and Daddy sitting in a tree. Kissing. The three teased us pero inakbayan na lang ako ni William. We don't actually go beyond from treating each other as brother and sister. Dahil sa unang tinginan pa lang namin noon, alam na agad namin na hindi magiging kami. William is such a great friend. Bigla namang tumikim si Jacob at napatingin sila sa kanya. I'm sorry. Something just got stuck up in my throat. Agad naman siyang binigyan ni Clarice ng tubig. You okay now? Biglang tanong ko, tumindig yatang balahibo ko. Nabigyan niya ako ng isang mapanuksang tingin. Ang tingin na para bang may nagawa akong isang napakalaking kasalanan sa kanya. At kahit kailan, hindi niya ako mapapatawad. What do you think? He snapped at me. Hey, bad! Galit na sabi ni Allen na katabi niya at dinuro pa siya. Allen, baby, stop it! Saway ko sa kanya. No, mama, he's bad. He is mean. Papaiyak na sabi nito at sumang-ayon naman ang dalawa pa. Malungkot na tingnan ni Jacob ang mga bata. No, I did not actually mean that. I was just shocked kaya nagamit kong ganung tono na sa mama ninyo. Paliwanag at baka sa mukha niya na sobrang nahihirapan siya.
Tsaka ko lang napansin ng malalalim na eye bags niya na para bang ilang buwan siyang hindi nakakatulog ng maayos. But, sasagot pa sana si Alan pero sinaway ko na siya. You say sorry to Mr. Ronquillo right now. Sabi ko at agarang napatungo na naman ang ulo ng tatlo. Sorry Mr. Ronquillo, sabay na sabi ng tatlo. Ganyan naman talaga sila eh. Kahit na isa lang ang may kasalanan silang tatlong hihingi ng tawad, they eventually got used to it na para sa akin mas mabuti nga yun. I guess we're done? Sabi ni William at tumayo pa. Dad, aalis na kami. Pagpapaalam ni William at tumayo na rin ang tatlo, tsaka kumapit sa Daddy William nila. Wait! Nahinto sila ng tawagin ni Jacob ang kanilang pansin. What? William asked na nakakunot ang noo. Ganon din ang dalawang lalaki ko. Gusto ko sanang, stop it Jacob. Let their father bond with them, okay? Don't be so assuming. Kahit ang huling linya binulong ni Clarice, sapat na rin yan para marinig ko. I rolled my eyes at kumaway sa apat na papaalis. Keep the balls high, girl. Really high. Bulong ko sa aking sarili. And Clarice immediately snapped her head towards me at sakto namang papasubo ako nun. Kaya tinaas ko na lang aking tinidor at ginitian siya. She looked at me na parang gusto niya na akong patayin. Pero ang ginawa ko na lamang mas gumiti pa at mas lalong sumama ang mukha niya.